A pleasant day, congratulations. It's been a while. I am Marian Grace Alcalzas, a former grade 12 student with the TBL track and specialization of computer system servicing batch 2022-2023. I was entitled as one of the most or best student and work immersion during my batch. With that, let me tell you or share you my stories, learnings, and unforgettable experiences throughout my work immersion period. Stay tuned. It's me again. First and foremost, students who belong to TBL track are required to undergo this process, the process of working. So, isinagawa ito for us students to enhance our skills and also for us to be open to the reality of working. So, since we are under TBL or Technical Vocational Livelihood, we must showcase our skills. As everybody knows, this work immersion is also known as OJT or on-the-job training, wherein students are given a position in a specific location or shop where they can offer services that are relevant to the requirements of the clients. Ibig sabihin, yung services lang na i-offer nila is angkop sa kinakailangan ng isang shop. Yan. Ibig sabihin din, lahat ng natutunan natin bilang CSS student or bilang TBL student mula grade 11 is ma-apply natin sa pagtatrabaho natin. And dito rin masusubok kung talaga bang naintindihan natin, na-absorb natin lahat ng mga aralin or lessons na naituro sa atin. When I started my journey in the reality of working, hindi ko talaga alam paano ako magsisimula. Paano ako magkakaroon ng clients, and kinakabahan ako baka ma-turn up sa akin yung possible clients ko or ma-disappoint. Hanggang ngayon, tinatanong ko pa rin talaga yung sarili ko kung paano ko ba na-survive yung work immersion period ko. I think it is because my willingness to finish the work. Hindi lang tapusin yung trabaho, kundi maging open or may matutunan ako sa pagtatrabaho ko. Unat-unat sa lahat, ask God to guide you. Yan yung una ko naging sandata kasi nga hindi ako ganun kagaling when it comes sa computer, and bago pa lang ako, nung unang ginawa ko, bago ako sumabak sa trabaho, is lagi ako nagdadasal kay Lord. So unang-unang tip yan, lagi mong isurrender kay Lord lahat ng worries mo, and ipagdasal mo na sana maging safe and healthy ka, mapagtagumpayan mo lahat ang pagtatrabaho mo. Pangalawang tip, be oriented sa mga policy and necessary materials na kailangan pag mag-work immersion ka. As far as I know, is i-orient naman kayo regarding this working immersion. Kasama rin ang inyong mga magulang. At least, aware kayo, hindi kayo maiiwan sa mga information regarding sa pagtatrabaho. Kasama na dyan yung mga kailangan yung tools na dalhin, na kailangan, na bilhin. Again, ang pangalawang tip, umattend ng meetings, huwag nyo i-neglect kasi ligtas ang may alam. Pangatlo, it is to be prepared and organized. Napaka-importante na prepared ka bago ka magtrabaho. I guess, from the very beginning is inaware na kayo or sinabihan na kayo ng mga teachers natin, ni Sir Gon, ni Sir JL, na kailangan natin yung mga necessary tools, materials, equipment, such as screwdriver. Mas maganda kung flat and Philip ang bibilhin ninyo para at least secured kayo. Sunod, flash drive. Especially kapag magdi-deal ka sa mga software, magre-reformat ka, kinakailangan may flash drive ka. And yung flash drive mo, dapat may OS siya or operating system. Yung flash drive is pwede mo pa yung magamit sa iba't ibang bagay. So, ayan. Third one is na tools na kailangan yung isaalang-alang or tugunan is itong parts organizer. Parts organizer, dito nilalagay yung pag mag-a-assemble and disassemble ka ng isang system unit, kailangan mo ito. Bakit? Kasi yung mga screw na kapag disassemble mo, kailangan naka-organize. Since parts organizer siya, lahat is naka-organize, ilalagay mo lang to. And at least, sa dulo, kapag mag-a-assemble ka na, hindi ka na problema kung saan mo nilagay yung mga screw. Kasi yun yung naging problem. Probably yun yung naging isa sa problema namin nung batch namin. Yung mga ka-classmate ko is may problem dito.
hindi sila nakabili ng parts organizer, nagkakawalaan ng mga screw na kung saan is nagbubunga na hindi na ma-screwan. So, problem yun. Kaya ngayon pa lang, mag-invest na kayo sa magaganitong tools kasi magagamit at magagamit nyo siya. Next naman is brush. Brush, yung hindi na pampintura sa ano, pwede yon brush. Yun yung ginamit namin, sobrang usable siya nun. Kasi magdilinis ka ng keyboard, kailangan mo ng brush. Sunod is basahang bilog o round rug. Ayan, basahang bilog kasi magagamit mo din siya, magdilinis ka. Kung yun yung task sa'yo, yung possible task, magagamit mo siya. Sunod is alcohol. Naranasan niyo rin yung pandemic, so I guess lagi kayo may alcohol. So, importante din yan. Although yung school premises, which is itong Congressional Integrated High School, is nagpo-provide din, much better lang na may dala ka. Next is, wag na wag kakalimutan yung anti-static wrist strap. Yung anti-static wrist strap, ginagamit yun para maiwasan yung aksidente o hazard sa work field mo. So, although, pwede kang maka-assemble and disassemble or makagawa ng service without it, but it is, kaya nga may kasabihan na prevention is better than cure. Kung providean mo, may iwasan mo yung possible accidents or hazards and magpo-promote ka pa ng healthy and safety environment sa working field mo. Tulong sa akin yung pagiging prepared ko sa lahat ng tools, promise. Although hindi ko lahat ito, hindi ko to lahat na nakuha or na-fulfilled or na-accomplish, pero at least is meron ako ng kalahating tools na to. Kaya hindi ako na problema nung nagtatrabaho ako. So yan yung pangatlong tip. Be organized and prepared. Okay? Lagi niyong isipin na nasa real life situation kayo na kung saan is magtatrabaho kayo. Hindi kayo mag-accomplish lang dahil requirements. Kundi gagawin niyo siya para magkaroon kayo ng experience. Pang-apat, time management and organization. Ang tip ko sa inyo, sa mga cellphones nyo, I guess lahat may cellphone, mag-download kayo or hindi naman mag-download, pwede rin mag-search na lang sa web, mag-search na lang kayo sa Google ng schedule. Na kung saan is ilalagay nyo lahat ng subjects ninyo, including na itong work immersion, and magkakaroon kayo ng sariling, alam ko meron yun trolley ba yun? Basta na-discuss to sa Empowerment Technologies, yung app na yun, yung website na yun, visit nyo yun. Doon kayo maglagay ng mga task nyo, day by day, and week by week, kailangan may accomplish na akong ganito. Kailangan sa week na to is ganito yung matatapos ko, kailangan ganito naman sa susunod na week. Ayun, napaka-effective niya. Yun yung naging sandata ko. Masasabi ko, nung first week pa lang ng pagtatrabaho ko, ang ginawa kong method is 2 to 3 days per week. Pero nung dulo na kailangan ko na maghabol, kailangan ko na matapos yung period na to, kailangan ko magtrabaho pa, ginawa kong 3 days to 4 days per week. Per week kung ganun yung susundan nyo. Hindi yung per week, isang araw lang, kasi bunga lang yun ng mangangarag ka sa dulo. Like my other classmates. So, sundan nyo na lang yung method ko na 2 to 3 days per week muna ngayon. Pero kung pag nagdulo na or nangalahati na kayo, 2 to 3 weeks, gawin nyo ng 3 to 4 days. Pero within that time, nasa iyo, hawak mo yung oras. Pwedeng 1 oras per day, pwedeng 2 or 3. It depends sa'yo kung ano yung availability ng oras mo. Basta magkaroon kayo ng chart or ng organization na kung saan is may mga schedule kayo para at least hindi natatamaan yung ibang subject. Kasi yun yung naging problem nung batch namin. Laging sinasabi ng mga classmates ko na matatamaan yung ganito, matatamaan. Though nagtataka din ako kung paano matatamaan kung magkakaroon naman ng maayos na schedule. So, ayusin lang yung schedule nyo. As a grade 12 student, aware kayo sa paggawa ng schedule. So, gawan nyo yun. Meron tayong naturo na sa Empowerment Technologies. So, ilagay nyo lang doon yung to-do, tapos lagay nyo yung deadline, yung mga paperworks nyo, documents, importante yan. Kasi sa dulo, i-document nyo lahat ng mga ginawa nyong pagtatrabaho. Again, time management and organization. So, time management is dakilang.
Panglimang tip is do your initiation. Ang pag-i-initiate mo, walang masama dyan. Hindi ka bawasan ng pagkatao mo, mag-first move ka. Ang pag-first move mo naman dito is maghahanap ka ng clients mo, magtatanong ka. Kung katulad kayo sa amin na wala kayong specific shop or specific location na pagtatrabahuhan, I guess ito yung pinaka-the best tip. Magkaroon kayo ng initiation na magtanong. Kasi, huwag niyong gagayahin si Juan Tamad na naghintay ng mansanas na nakahiga siya, naghintay na bumaba sa bunganga niya. Ngayon pa lang, gumawa kayo ng action, magtanong kayo, kahit hindi pa nagsisimula, magtanong kayo, baka pwedeng kayo na yung gumawa. Kasi yun yung ginawa namin ng mga group of friends ko noon, ng mga ka-classmate ko. Ang ginawa namin, bumuko kami na kung saan is gusto ba, available ba ng ganitong oras, magtatanong kami sa mga teachers. Isa na doon si Sir JL, si Sir Gon, yung mga faculty, senior high school faculty, tinatanong namin sila available kami kung may papagawa ba sila. Yun, maganda yun guys, gawin nyo yun kasi para matapos nyo yung oras nyo. Hindi kayo maghihintay ng ipapagawa ni Sir. Although nagbibigay si Sir ng consideration naman na bigyan ng task lahat as in lahat bibigyan kayo, pero kayo din sa sarili nyo, maging responsable rin kayo na mag-initiate, magtanong, and wag mahiya, yun din. Yun yung medyo natakot ako nun eh. Fear ko yun eh. Medyo mahiyain kasi ako. Hindi naman sobrang mahiyain, pero may pagkamahiyain pa rin ako. Pero na-overcome ko yun kasi pinush ako ng kagustuhan ko na matapos to. So kung gusto mo to matapos agad, gusto mo matapos yung trabaho mo at hindi ka magka-problema at makagraduate ka on time, simulan mo na mag-list down ka na ng mga teachers, pwede mong clients na pagtanungan. Pwede din sa neighbor. Ganun din yung ginawa ko. Nagtanong ako sa mga pinsan ko kung baka may papagawa kayo or may kakilala kayong friends nyo na nangangailangan ng tulong ko. Tapos inopera ko sila. Ito yung mga services lang na kaya ko. Ganun, do your initiation. Ang 6, as others company or help. Nung kwento ko lang nung first work immersion ko, yung unang araw na yun, nilalagnat ako nun. Hindi ko lang pinahalata, pero masama yung pakiramdam ko nun. So, nangangarag ako. Ang task nun is assemble, disassemble. So, si Sir JL din ang nagbigay nun sa amin lahat. Kalahati pa lang kami yung nabigyan, and yung other batch is next day naman. So, unang-una, meron ako nung complete ako nun, meron akong wrist strap, meron akong static mat, meron ako nun. Meron akong tools. So, ayun, hindi ako na problema sa mga tools kasi nagawa ko naman. Successful naman. Hindi din ako na problema kahit masama yung pakiramdam ko kasi successful naman na napagaan ako. Pero, nagka-problema ako sa cable management. Yan, inaamin ko, mahina talaga ako dyan. Inaayos-ayos ko, ganyan-ganyan, kahit anong gawin ko, hala, patanggulo pa rin. So, ayan, napapansin ko na yung sarili ko na medyo nanghihina na talaga ako. So, tinanong ko yung ka-classmate ko na lalaki. Nagtanong ako kung pwede mo ba ako tulungan. Nagtanong ako na gano'n. Pwede mo ba akong tulungan? Sabi niya, sige, isa yun sa etiquette dito sa work immersion. Tulungan mo yung mga workmates mo na nahihirapan. Napaka-importante niyan. Kapag may nakikita kayong taong nahihirapan na, kahit naman saan kahit sa kalsada, sa iba't ibang field, is kailangan mong tumulong. So yun, tinulungan niya ako mag-cable management. And yun, little by little, is natutunan ko na. So, ayun, hirapan ka. Huwag kang mahiya, magtanong sa iba. Ako nga ang ano nga sa akin is, ang akong humingi ng tulong sa kanila kasi baka sabihin nila, ang first impression kasi nila sa akin, matalino ko, kaya ko lahat, which is not, hindi ko kaya lahat. Ang isang tao, may mga bagay siya na hindi niya kayang gawin, nobody's perfect, di ba nga? So, yung mga bagay na hindi ko kayang gawin ng iba. So, with that, ihingi ko ng tulong sa iba, magpapaturo ko para matutunan ko. Ganon din ang gawin nyo. Kung may bagay kayo na nahihirapan kayo, magtanong na kayo. Or, uy classmate, paano ba ito? Tulungan mo naman ako. Sa mga hinihinga naman ng tulong, lend a hand naman.
wag yung pagdamutan, wag yung i-selfish yung information na alam nyo. So, spread love. Hindi yung romantic love friendship love lang. Ang pito, avoid comparing yourself to others. Yan ang isa sa pinaka naging problema o magiging possible na maging problem sa isang workstation. Yung inggit, yung compare na si ganito, ang galing, ako paano ko, ganyan. Iwasan nyo yan. Ito, kikwento ko. Napagdaanan ko rin naman yan, nainggit din ako kasi yung most of my classmates, batak talaga sila kasi ang gagaling nila mag-computer, ang dami nilang alam. Pero, ang ginawa ko lang is, iba ako, sabi ko, iba ako. Meron akong ibubuga din. Alam ko sa sarili ko, kahit na hindi ako ganun ka-skilled, meron akong bagay na ma-offer ko na kung saan is na magiging daan para matapos ko tong work immersion ko, which is yung pagdo-document. Magaling ako dyan yung magko-compile ng mga files, ng mga paperworks, yung pag-ayos ba. Magaling ako sa mga ganyan. Pagta-type, mabilis din ako mag-type. So, yun yung naisip ko. Over those insecurity na meron ako, inisip ko yung mga bagay na kaya kong i-offer. So, yun yung tip ko sa inyo, guys. Wag nyo i-compare yung sarili nyo sa kapwa nyo estudyante. Iba kayo, unique kayo. May mga bagay kayo na aminin nyo, hindi nyo kayang gawin, pero kaya nyo masolusyonan. So, ganun yung gawin nyo. Kung hindi nyo kayang gawin, maghanap kayo ng solusyon or other alternatives na para masolusyonan, di ba? Pangwalo, avoid or procrastinating. Ay guys, ito yung pinakamahirap talaga gawin Ito totoo, ikikwento ko na lang din. Yung batch ko, more on procrastinating, ganyan. Tapos dulo na bago mag-practice ng graduation namin is 1 week pa sila nun, hindi pa sila tapos sa work immersion. Meron pa nga na nagpa-practice kami ng graduation is nagwo-work immersion pa, which is mali. Kasi ang ginawa nila nung period namin, na binigyan kami mahabang period para magtrabaho, ang ginawa, wala silang ginawa, hindi nila tinik ng action. Tinanong ko sila, may tinanong ako kaklase ko, ba't hindi na kayo nag-work? Sabi nga, kaya pa naman yan sa dulo, grind na lang daw, grind na lang. Mali yun, wag niyong ugaliin yung ganung mindset. Ugaliin nyo na each week is may nagagawa kayo. Mas maganda kung 8 to 10 hours per week para at least 4 weeks pa lang, tapos na kayo sa third quarter. Kasi 40 hours ang kailangan. Tapos yung other 40 hours is sa fourth quarter na. So, ganun yung gawin nyo. Huwag nyo ugaliin yung tomorrow, hanggang sa maging deadline na. Kapag may oras kayo, gawin nyo na. Kapag may available time kayo, gawin nyo na. Yan lang. Pang-walo, avoid procrastinating. Kasi, yan ang mag-uudlot ng possible problem nyo. Ayun yun, pag-practice ng graduation, wala na kayong iisipin. Akyat na lang kayo ng stage, kukunin nyo na lang yung diploma nyo. Yun yung, ang sarap nun sa feeling ko kasi, tapos ko talaga, siguro 1 week before practice of graduation, tapos ko yung mga tasks, tapos ko yung sa ibang subject. So, ang sarap sa feeling mag-practice ng graduation ng tapos. So, ngayon pa lang, although malayo pa yung graduation nyo, isipin nyo na agad yung possible na mangyari pag hindi kayo kumilos, kapag nag-procrastinate kayo. Pang-siyam, when working, always pay attention. Huwag ka lutang. Yun kasi ako dati, lutang ako nung unang mga week. Lutang talaga ako na hindi ko alam gagawin ko. Pero nung mga sumunod na week na, next week na, next week na, naging okay na ako, as in naging bukas na ako. Mas maganda rin kung may device kayo such as cellphone kasi lahat ng pagtatrabaho nyo, wag yung kakalimutan na kuhanan ng picture. One time nagka-problema ako niyan, nakalimutan ko kuhanan ng picture. Sayang ang oras ko, 2 hours din yun. Wag nyo dudugain kasi sensya nyo rin yung sa inyo, mahahabol sa inyo. So ayun, inulit ko. Pero okay lang, natuto ako Yun yung biggest na dapat attentive ako. Bilang worker and bilang estudyante, kailangan na requirements sa work immersion is picturean para may ebidensya ka na nagtrabaho ka talaga. So, para naman sa pagtatrabaho mo sa labas, outside the school, kailangan mong videohan yan. So,
yung haba ng video, mahaba talaga siya. Kung 30 minutes ka ng trabaho, kailangan 30 minutes din yung video mo. Para at least mapatunayan yung legitimacy mo na nagtrabaho ka talaga ng ganong katagal. Tapos, papirmahan mo, wag mong kakalimutan na papirmahan mo yung form mo sa kung kanino ka nagtrabaho. Wag mong gawin na nagtrabaho ka ngayon, tapos magtatrabaho ka ulit bukas, tapos sa dulo mo na ipapapirma sa kanila. Mali yun. Kasi paano masasabi ng client na ganitong time ka nagtrabaho sa kanila? So, dapat lagi nyo dala yung form nyo, magkaroon kayo ng attentive kayo sa mga dapat nyo dinadala, at maliban sa tools, kailangan yung mga paperworks nyo, yung forms, ballpen, and yung sarili nyo. Yan. Pang-10, be confident. Alam kong hindi madali maging confident talaga sa lahat ng bagay. Or dito rin sa work. Mahirap din makipag-socialize, ipakita mo yung galing mo, maging confident ka na magiging good lahat. Mahirap yun. Kasi dinaanan ko rin yung phase na yan. Nahirapan din ako nagawin to na kaya ko. Yung pala, meron akong isang client na kung saan is may pinapagawa siya. So, hindi ko na ipangako na magagawa ko yun ng maayos. Kumbaga, hindi ako confident sa sarili ko nung time na yun. Pero, nung natapos ko, sabi ko, kaya ko pala. Ang kailangan ko lang maniwala sa sarili ko. Kung naniwala ako sa sarili ko nun, baka mas marami pa yung client na na-accept ko nun. So, ayun, be confident. Kasi yun yung pinaka-powerful method or weapon na magagamit mo para magkaroon ka ng mga client. Hindi uso hiya dito. Uso dito, magtrabaho ka, maghanap ka. Pag maghanap ka ng trabaho, sa job interview pa lang, kailangan mo magpakitang gilas, kailangan confident ka na sa mga information binibitaw mo. So, una pa lang talaga, kailangan mo confident ka. Pero alam ko naman, mahirap pa. May mga step ka pang kailangan akbangan. Pero I'm hoping nahakbangan niyo Yung mga possible conflict na dumaan sa inyo. And last but not the least is that always do your best. Kung sa mata ng iba, yan na lang yung kaya mo. Pero alam mo sa sarili mong ginawa mo, okay na yun, worth it na yun. Yun yung naging sandata ko rin. Na kung saan sa lahat ng ginagawa ko, lahat ng pagtatrabaho ko, bukod sa hindi ko kinukumpara yung trabaho ng iba kung gano'n man kalinis, gano'n man kaayos, hindi ko kinukumpara. Ang ginawa ko yung best ko. Kung kaya nila, kaya ko rin, di ba? Magsisikap ka na matapos, na maayos, gusto mo yung maganda impression sa'yo ng client mo, gawin mo yung best mo. Kasi, nasa sa'yo pa rin yan kung paano mo tatapusin yung isang bagay. So, always do your best sa lahat ng gagawin mo, sa trabaho, sa paggawa ng documents, and ayun. So hanggang ngayon, baon ko pa rin yung mga learnings na tutunan ko sa work immersion period ko na to. Medyo mataas na yung confident ko ngayon, kasi kapag college ka, kailangan na mas nagiging confident ka. So, ayun, good luck to students. Good luck sa inyo. Sana matapos nyo at sana sundan nyo lahat ng tip na aking sinuggest. So, ito, sundan nyo lang at tiyak akong makakagraduate ko yung malay nyo with high honors pa kayo. Good luck! Bye! And sa susunod kong magiging best in work immersion, isimulan mo na yung video na mag-suggest ka. Dugtungan mo na yung sinabi ko. Kasi, para sa susunod na batch nyo naman is mapanood din ni Sir. May panood din pala. Bye-bye! Good luck! Nananakot eh, no? Bye-bye!